Ayan na, ayan na. Okay, ganyan mo lang. Ayan na. Loading lang. Okay, tingnan mo. Pinamos. Tingnan mo kung lalabas yung ano. Bilis lang. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa Guadalupe Congregation. Mga kapatid, dumako po tayo sa ating pagsamba ngayong umaga sa ating Panginoon. Bilang ilang reminders po, no, tayo po ay silent natin yung ating mga mobile devices para hindi po tayo makadistract ay mas makafocus po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Gayun din sa atin pong pag-aaralan, kung mayroon man pong magiging question, pwede po natin siyang erase. Depende na lang po sa ating pong tagapagsalita kung paano niyo ito i-entertain. Ganun pa man mga kapatid, dumako po tayo sa pagsimula natin sa ating pagsamba sa pag-aawit sa Panginoon. Kanta po muna tayo mga kapatid. Kantay po natin mga kapatid. Beautiful robe so white, beautiful land of light, beautiful home so bright, where there shall come no night. Beautiful crown I'll wear, shining and bright o'er there, yonder in mansions fair, gather us there. Beautiful robes, beautiful land, beautiful home, beautiful bed, beautiful crown shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there. Beautiful thought to me, we shall forever be thine in eternity, when from this world we're free. Free from its toil and care, heavenly joys to share. Let me cross over there, this is my prayer. Beautiful robes, beautiful land, beautiful home, beautiful band, beautiful crown shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there. Beautiful things on high, over in yonder sky. Thus I shall leave this shore, counting my treasures o'er, where we shall never die. Carry me by and by, never to sorrow more. Heavenly store, beautiful robes, beautiful land, beautiful home, beautiful bed, beautiful crown shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there. Isang awit pa mga kapatid. Check. Ayos ba ba? Ayos ba? Yan, next po natin mga kapatid yung Because He Lives. Yan. At pagkatapos po nito ay dumako po tayo sa pambungad na panalangin. Kantay natin. Magsiyoko po tayo mga kapatid. Ama po namin Diyos, banal at dakila na nasa langit, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa magandang umaga na inyo pong binigay sa bawat isa, na kami po ay nakapunta sa lugar na aming bahay-sambahan dito sa lugar ng Guadalupe. At sa umaga pong ito, O Diyos, ay hinihiling namin ang inyong pagpatnubay sa bawat isa, sa aming pong pakikinig ng inyong salita, at nawa po
ang maririnig namin na pag-aaral ng Biblia sa pangunguna ng aming kapatid na JR ay magbigay ng kaalaman sa bawat isa. Ma-enlighten po kaming lahat at gayon din ng mapalakas o mapatibay ang pananalig ng bawat isa sa inyo, O Diyos. Hiling din namin ang inyong pong pagpatnubay sa tagapagsalita namin ngayong umaga, aming kapatid na Vince. So po, O Diyos, sa inyong ingatan at gabayan at pawang mga salita niyo po, O Diyos, ang patuloy na mamutawi sa bawat isa ng mga mangunguna sa amin ngayong umaga. Hiling po namin na sa aming pagsamba, sa aming pong gawain ito, O Diyos, kayo po ay sumaamin upang kami ay magkaroon ng kaayusan sa aming pagsamba. At pawang inyong pong pangalan lamang ang aming mapapurihan at gayon din mag-benefit ang bawat isa sa ikatitibay ng aming pananampalataya, O Diyos, sa inyo. Hiling po namin na kami po'y mapatawad sa aming mga kasalanan na nagagawa laban sa inyo at hiling po namin na ihanda niyo ang aming puso sa pag-aaral ng inyong salita. Ito po, O Diyos, sa aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyo ng Jesus. Amen. Wait lang, bro. Sige, bro. Gawin mo, huwag mo na lang siya na slideshow. Tapos, kasi, saka yung gawin mo, tapos nagsasabi. Mangyayari. Next time. Okay, sige, Pero, sige, thank you. Hindi ko alam kung slide ko. Pero, Sige. Good morning mga kapatid. Good morning, bro. Okay. So, yung ating Bible study will revolve doon sa Matthew 24 tsaka yung Luke 21. Yung Matthew 24, from verse 4 to verse 35, it talks about yung destruction of Jerusalem. O yung, kasi ang context nun, nag-uusap sila at nakita nila kung gaano kaganda yung temple. And then sinabi ng Panginoon na ito ay mawawasak. No? And then, kung i-compare mo ang Matthew 24 sa Luke 21, may account din si Luke. No? May account din si Luke tungkol dito sa destruction of Jerusalem. Ang concentration ni Matthew kasi is more on prophetic. No? Prophetic, apocalyptic. No? So, symbols. May, parang katulad sa dito, sa Revelation. No? Si Matthew used mga symbols and apocalyptic and signs. Kay Luke naman, concentrated lang talaga doon sa theme niya na anong mangyayari doon sa destruction ng Jerusalem. Yung pagkasakop sa kanila o pagkasunugod na sila at nag-decide na ang Rome, no, na puksain sila. So bakit natin i-discuss to? Kasi alam niyo naman, ang mga tao kapag mayroong mga bagong nangyayari sa mundo, kino-connect nila lagi sa end of the world. Second coming, di ba? So tayo, as a Christians, paano natin pinapaliwanag sa kanila na hindi pa, walang signs eh. Kasi onwards, Matthew 24, onwards, after 35, sinabi doon na walang sign sa pagdating ng Panginoong Diyos. Parang katulad lamang ng magnanakaw. Pero kung titingnan mo yung verse 31 hanggang 35, parang bakit may binanggit ng sign dito kung walang sign? Tapos pagdating ng 35, yung 36, sabi ng Panginoon, no signs. Ano ba talagang ibig sabihin nun? May mga scholars na nagsasabi na part pa yon ng
second coming yung part na yon, yung verse 31 to 35. Kaso nandoon yung signs. So parang magko-contradict siya pag tiningnan mo. Pero si Luke, diretso, sinabi niya what will happen. Pero ang straight ng point kasi si Luke kasi historian siya eh. No? Aside sa pagiging physician, historian siya. Talagang ganun yung kanyang estilo. So kaya pag binasa mo yung Luke 21, sinabi niya talaga na ito ay patungkol doon sa destruction of Jerusalem, no. Yun yung way ng pagkakasulat niya ba. Yeah. So yung historical and literary background ng Gospel of Matthew, no, it is attributed to Matthew, the tax collector, no. And it is written after sabi doon after 70, no, since its reference is the temple's destruction, no. So it appears to rely on the Gospel of Mark as a source, no. So reasonable time frame daw nito is between daw around 80 to 90, no. So yan yung kanilang mga sinasabi. And sabi naman ng iba is it's around early date, mga 50s or 60s. Kasi pinredict niya yung mangyayari doon sa prophecy, yung mangyayari yung sa destruction of Jerusalem. Yan. Yung binanggit. Kasi si Christ, alam naman natin, namuhay siya between around 30 to 33, 'di ba? Kung gagamitin natin yung natin. Pero sabi nila may discrepancy sa time, so magpa+3 ka. Mga ganon, no? So kasi yung pagkaka-date ng birth ni Christ, nagkamali sila sa computation ng calendar kasi yung calendar ang ginagamit nila before at saka doon sa after nung pinanganak si Christ, iba na yung calendar na ginagamit ng Roman. So kaya nagkaroon ng wrong computation. So sabi nila move backward ng 3. So parang imbis na na 1 AD is the birth of Christ, na naging 3 BCE. Kasi ang before Christ, ang ang counting ng year niya patras. Pag before Christ, 'di ba? Yung year niya patras. Ang AD simula sa una talaga pataas, no, 'di ba? So 1 AD and forward. So sabi nila nagkaroon ng discrepancy sa computation. So pero wag natin tingnan 'yon. Ang titingnan natin is example na lang, kunwari, no, 1 AD yung exact, no? Kasi para naman talaga sa kanya 'yun eh. Kaya ginawa ng AD Anno Domini. It means year of the Lord 'yun eh, AD, no? Anno Domini. So yung AD, yan. So between sabi nila 50s or 60s, no? So yung gospel ay address saan? Itong Book of Matthew. This is for Jewish and Christian community. No, yung mga Hudyo na naging Kristiyano, no? Possible daw sa Antioch, no, grappling with their identity in the light of the law, temple's destruction and the rise of Gentile Christianity. So ano yung significant dito sa Matthew? Yung fulfillment ng Old Testament prophecy at yung authoritative teacher, yung typology, no? Yung emphasis nito is yung kingdom of heaven, yung Jewish religious life at saka yung ethical instruction. So titingnan natin yung Old Testament's imagery ng first century reality ng Book of Matthew. Yung contextual settings nito, si Jesus ay nag-delivered ng Olivet Discourse sa temple. Malapit sa temple kasi nakita niya yung temple during the Passion Week, no? So this is in the middle of political tension and pilgrims ng mga tao. So nakita nila yung grandeur or yung ganda ng temple, no? And pag nakita mo yung temple doon sa Jerusalem noon, talagang lahat namamangha sa ganda niya. So and makita nyo pag binasa natin yung conversation nila, verse 1, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him and to call his attention to its buildings. Do you see all these things? Sabi ni Christ, no? Truly I tell you, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. So lahat ng nakikita nila doon sa beauty ng temple, yung ganda ng temple, kahit na isang, sabi doon, walang matitirang nakatayo, lahat babagsak, no?
And then verse 3, sabi doon, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. No? Tell us, they said, when will this happen? Kasi sinabi na sa kanila ng Panginoon, itong templo na nakikita nyo, masisira yan. Mawawasak yan, wala matitira. So ngayon, yung mga disciples, narinig kasi nila yung sinabi ni Christ, ano ginawa nila ni Jesus? Curiosity, gusto nila malaman. Pinunta nila privately yung Panginoon, sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari yan? Yan. Kailan mangyayari yung masisira yung templo? Di ba, ganun din tayo, di ba, pag nakarinig tayo ng bagong information, ay, kailan yan nangyari? Di ba, ganun mga chismos? Usually, ganun, di ba? Chismis. Yan. And, sabi nan, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ano yung answer ni Jesus? Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Darating sa panahon nila, no, ay mayroong mga bulaang propeta. Yung mga magpapanggap na mga sinugo ng Diyos. Yan. Pero wag tayong lalayo ha. Kapag pinag-aaralan natin to, kailangan hindi tayo lumayo mag-transfer sa present time. Kailangan, ang titingnan natin yung context ng pinag-uusapan nila. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Yung templo. Yung distraction. So, para hindi tayo malayo doon sa pinag-uusapan. Yan. Kasi ang yun na ang nangyayari, pag ina-interpret ng iba, yung scriptures, pag binasa nila yung mga parte-parte, hinihimay nila, tinatanggal nila yung pinag-uusapan, yung context ng Biblia. Kaya nalalayo yung interpretation. Yan. So, anong sabi ng Panginoon? Diba? Do not be deceived. May mga may magsasabi na sila ang Messiah. And number 6, ang 6, ano sabi doon? You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Sabi niya, such things must happen, but the end is still to come. Ano yung tinutukoy niya na end to come dyan? Ay, teka. Yung sinasabi niyang to come, yung ano ba yan? End of the world. Ayan. Babalikan natin yung context. Ano pinag-uusapan nila? Yung templo. Yun yung tinutukoy nila, ha? End to come. Ano yung tinutukoy dyan? You will hear wars, rumors of wars, but sabi doon, huwag kayong maalarma. Do not be alarmed. Merong wars, nangyari talaga yan, nagkaroon ng giyera, kasi ang Roman Empire, naging isang malaking, di ba, bansa, no? Ang dami niya nasakop. Siyempre, magkakaroon ng mga civil, ano yan, yung uprising, di ba? At isa doon sa mga nag-uprising, itong mga Hudyo, mga Jewish, no? Kaya yung Jerusalem, inatake nila. Yan. Such thing must happen, but the end is still to come. 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Teka, nation against nation. Yung nangyayari sa Ukraine at Israel, sa Russia, tapos nangyayari sa Middle East, yung Iran tsaka Israel, tapos itong Indonesia tsaka ano ba yan? Cambodia tsaka Indonesia, di ba? Tama ba? Thailand tsaka Indonesia. Teka, tatlong nation na yung naglalaban. So ito na yun. Papalapit na. Kasi ito yung binabasa nila eh. Yung part lang na to, hindi nila tinignan yung context. Ano yung context na pinag-usapan? Yung templo, yung destruction ng Jerusalem. Kaya tayo, pag narinig natin sa kanila yon, saway natin sila. Pasapin natin, sis, bro, kaibigan, ano yan, hindi yan tinutukoy sa time natin. Tinutukoy yan nung time nila. Kasi pinag-uusapan nila yung templo eh, no? Kaya nga nasulat yan eh. No? Eto, kasi di ba pag narinig mo to, sabi dyan, nation will rise against nation. Bansa, laban sa bansa eh. Common naman ang gera during that time eh. Hindi ko nga alam, parang pastime nata ng mga bansa noon na makipaglabanan eh. No? Sa sobrang pride nila and think na very powerful sila, parang naging pastime nila yung pagkipagpatayan sa ibang bansa eh. 'Di ba? Parang recreation na lang sa kanila, no? Parang common na sa kanila may nakikitang namamatay. 'Di ba? Kasi alam naman natin ang ano ng war eh, ang nadudulot ng war is death eh, 'di ba? Walang nananalo diyan eh. Nations against nation and totoo naman yan, nangyari yan. Basahin mo ang history, ang Roman Empire, ano nangyari. Yung kanilang mga nasakop, hindi naman yung lahat nagstay eh. Lahat yun nakikipaglaban. May mga bansa doon na nag-a-uprise na kinakalaban sila. Especially itong yung Israel, itong mga Hudyo. Yan.
Nagkaroon ng kingdom against kingdom. There will be famines. Ayun, sabi nga natin, basta may gera, anong kasunod niyan? Taggutom yan. Kasi walang supply eh. Walang tradings eh. 'Di ba? Saan po dumidirekta ang mga supply ng pagkain? Sa mga sundalo. 'Di ba? Ang mga sibilyan, kawawa. Tanungin natin yung mga lolo't lola natin panahon ng World War II. 'Di ba? Gaano ang gutom na inabot ng mga tao dahil lang sa giyera. Famine, mangyayari talaga 'yan. Kasunod 'yan, effect 'yan ng giyera eh. Famine, ano pa? Earthquakes. 'Di ba sasabihin naman nila, anak ko, nagtatagutom na tayo. Mukhang palapit ng kasi nakasign na 'yan sa sa Bible eh. Pag mayroong taggutom, malapit nang dumating yung Diyos. Naku, naririnig ko na yung mga earthquakes. May earthquakes yung latest, yung sa Russia, di ba? Halos nagkaroon ng tsunami ang Japan and Russia. Ay naku, earthquake na naman. Isang malaking earthquake. So, malapit na talaga yung pagdating ng Panginoon. Kasi kinokonek nila dito. No? Sa event. No? Earthquakes talaga noon, nangyayari talaga yan. No? Isa rin sa ginagamit ng Panginoong Diyos yan. Yung earthquake to stop. No? To end. Yung mga masasamang gawa. Katulad ng flood. Ginamit ng Diyos yan. No? So, earthquake is unnatural pero God has control. Hindi mo pwedeng ilimit ang Diyos. Powerful ang Panginoon eh. Kung gusto niyang pagalawin ang ilalim ng lupa, ang lupa sa ilalim ng dagat tsaka sa lupa, 'di ba? Wala kang magagawa. Powerful ang Panginoon Diyos eh, 'di ba? So sometimes may mga divine intervention ng Panginoon. Yan. There will be famines, earthquakes, all these are the beginning of birth pains. Bakit nga sinabing beginning of birth pains? Ganoon naman talaga, 'di ba, pag may giyera, ano mangyayari? Suffering. Gutom eh. May suffering ang tao. No? During the time nung sinalakay sila ng ni Titus, no, ng Rome ang Jerusalem para sirain, nagkaroon talaga ng paghihirap. Nagkaroon talaga ng mga crying. Syempre marami namatay eh. Marami nagdurusa, marami nagugutom. So there will be and sabi dito, this will be the beginning of birth pains. Talagang may pagdurusa, may paghihirap na mararanasan, no? Yung binanggit ng Panginoon kanina is not one stone will be left on another, no? Yan yung ginamit niya, no? This is rooted in Daniel. Now, Jesus borrows the phrase to warn yung devastating event, no? Na scholarly identify this as Roman armies, no? Surrounding Jerusalem. Yung abomination of desolation na binanggit, yan. This is tungkol sa Roman armies kasi talagang sila yung magpapahirap sa tao. Yan. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Anong mangyayari kapag nasakop ang isang lugar sa lumang mga giyera? Kapag sinasakop ng mga bansa ang kabilang bansa, ano nangyayari? Pinapatay yung mga citizen. Pinapatay kasi ang feeling nila, ang thinking nila, kalaban to eh. So kailangan patayin, no? Ngayon kailan lang naman nauso yung kailangan wag mong i-harm ang mga civilian eh. After World War I ba or World War II? Nang magkaroon worldwide agreement na dapat hindi sinasama, dinadamay ang civilian, 'di ba? So sa panahon noon, walang pakialam kahit civilian ka, papatayin ka. No, you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Yan. So ito na yung mga persecution sa Kristiyano, no, during the Roman yung great persecutions ng Roman Empire sa mga Kristiyano. Yan. So at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Yan. Naalala niyo, pinag-aralan natin yung Revelation, di ba? And there are passages doon sa Revelations is describe yung mangyayari doon sa mga tao at that time, no? At it pertains to the what happened in Jerusalem, yung destruction of Jerusalem. Yun eh. Iko-connect mo yan kasi
most of the part ng Revelation na fulfilled na during the destruction of Jerusalem, di ba? Yan. So, many faults, yan, mangyayari yan. Imaginein mo, meron ng giyera, yung mga Kristiyano ay talagang kinamumuhian. Kasi ang thinking din ng mga Hudyo noon, kaya dumarating yung mga kamalas-malasan sa kanila at yung mga sakuna sa kanila ay dahil dito sa mga Kristiyano. Kasi ang paniniwala nila monotheism si Ama lang Tapos may nag-introduce ng Jesus Christ. Ano ba yung accusation nila kay Jesus noon? 'Di ba blasphemous? So ang tingin nila ay nako, dahil dito sa mga Kristiyanong ito, kaya nagkandamalas-malas yung nangyari sa atin. Kaya nandami nang nangyayari mga pangit na event na nangyari sa bansa natin ay dahil sa kanila. No? Kahit nga sunog man lang inaano na nila kino-connect na nila sa mga Kristiyano. Kasi ang tingin nila sa mga Kristiyano at that time, mga rebelde. Mga rebelyo. Kasi nga para ang tingin nila against sila ka sa Roman Empire, so rebelde ka. Kasi hindi sila yumuyuko sa sa Diyos sa emperor ang command ng Roman Empire sabi sa kanila, 'di ba, si Caesar lang ang i-worship. Pero sila hindi nila i-worship si Caesar. Yan. So because of the increase of the wickedness, 11, and many false prophets will appear and deceive many people. So kasama 'yan. Pag merong kaguluhan, merong mga nangloloko. Yan. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So mararanasan nila. Dahil, siyempre, nape-persecute ka, nagsiserve ka sa Diyos, nape-persecute ka, tapos ikaw pa sinisisi, ano mangyayari? Manghihina yung pananampalataya mo. Ano mangyayari ka? You will grow cold. Manghihina ka Ayan. But the one who stands firm to the end will be saved. Kung sino yung magtitiis hanggang wakas, sabi doon, siya yung maliligtas. Siyempre, nagtiis ka, nag-remain faithful ka kahit na maraming persecutions, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo dinenay si Christ. Siyempre, pag namatay ka, you will be sabi doon, sa paraiso ng Diyos, bago pa yung talagang heaven, kasi sa second coming pa yon. Ayan. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as testimony to all nations, and the end will come. Ito na ba yung tinutukoy doon? Na end. May end will come na naman. Naku, masishare yung gospel sa lahat, tapos mangyayari daw darating yung katapusan. Ito na ba yung end? Hindi pa. No. Ano ang naging effect dahil na warningan ng Panginoon ang mga disciples at na-share sa mga Kristiyano at that time? Marami sa mga Kristiyano nakaligtas sa destruction of Jerusalem. Nag-scattered sila. Kaya nga tinatawag yung mga Jewish diaspora, mga Hudyo na nasa iba't ibang lugar. No. Ang estimated nila na namatay sa Jerusalem, sa destruction of Jerusalem, nasa 1.1 million na tao ang namatay. Imagine mo yun. 1.1 million, parang kumakatay ka lang ng baka Yan ang epekto ng war. I think World War I ata, halos ganito rin ata yung numbers ng namatay. Kasi marami namatay, no? So, yan. Verse, 15. So, when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Ito na yung sinasabi natin, yung binabanggit dyan na abomination that causes desolation, yan. Ito yung Roman Empire. Yan. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken through the prophet Daniel, let the reader understand. Even in the book of Daniel, binabanggit yan kapag yung nung time ni Nebuchadnezzar, nung sinakop niya ang Israel, ganyan din ang ginagamit na term, So this term is used for the sa mga Roman Empire. 16, then let those who are in Judea flee into the mountains. Ang maganda sa mga Kristiyano, kung naniniwala ka, nakikinig ka sa mga nagtuturo sa at that time, na warningan ka alam mong gagawin. Anong warning sa kanila? Let those who are in Judea flee to the mountains. Totoo ito. Pag may giyera, saan ka dapat tumakbo? Sa kalsada?
Hindi, patay ka. Kasi saan dumadaan ang mga kalaban, armies? Nasa kalsada, nasa daanan. Kaya ang sabi sa kanila, ang warning sa kanila ng Panginoon, pag nangyari ito, nakita nyo ang mga Roman Empire, tumakbo na kayo sa bundok. Move to the mountains. Flee. Yan sabi. Yung warning sa kanila. Let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Kapag nasa taas ka na daw ng bahay, ano sabi doon? Huwag ka nang bumaba para kunin yung kailangan mo. Bakit? Kasi ang mga kalaban, 'di ba, pag sinusuyod nila yung mga bahay, papasok yan, 'di ba? Sa manggagaling, syempre doon sa pinto mo, sa main door mo. So wag ka nang dumaan doon. Yung mga style ng mga Hudyo noon ng mga bahay, 'di ba, parang merong attic, parang attic, 'di ba? Yung bahay nila sa taas. Tapos dikit-dikit. Kasi nga yun compression dahil nasa isang city yan eh. So pwede ka makadaan sa bubong, napapalabas. So kaya sabi doon, wag na kayong dumaan doon sa bubong, wag na kayong bumaba. Doon na kayo dumaan sa bubong. Ayan. Okay, next. Sabi doon, let no one in the field go back to get their cloak. Yan. Kapag nasa ka naman, yung nagfa-farm ka naman, syempre nasa bukid ka, wag ka nang bumalik sa bahay mo para kumuha ka ng balabal mo. Ibig sabihin, wag mo nang balikan yung meron kang gamit sa bahay. Kasi sigurado di ka makakaligtas pag nangyari nakapasok yung Roman Empire, no? Mamamatay ka. Syempre, pag bumalik ka, patay ka. So how dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Ito yung nakakaawa. Yung mga nursing women, yung mga nagpapadede, yung mga buntis, no? Pag inabutan ka ng pagsakop ng Roman Empire that time, patay ka, hindi ka makatakas ng malayo, hindi ka mabagal ka maglakad, di ba? Unless na lang yung asawa mo buhatin ka. Paano kung nasa field yung asawa mo? Di ba? Ikaw lang nasa bahay. So, ito kaya yung warning, kaya nga sabi ng Panginoon, kawawa yung mga nagpapadede at saka yung mga buntis. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. Yan. Sabi niya, no? Yan. Manalangin kayo na hindi mangyari ito during the Sabbath o during the winter. Anong mangyayari pag during the winter nangyari to? Hirapan ka tumakas, malamig. 'Di ba? Winter. Tapos pag Sabat, ito. Bakit sila winarningan? Manalangin kayo na wag mangyari ito ng Sabat. Sige. Guess. Bawal lumabas? Kimchu. Bawal gumalaw? Hindi. Bawal magtrabaho. Pero anong connection nun? Trabaho lang naman ang bawal. Papatayin ka nung time na yun pag kung may ginagawa ka sa Papatay naman talaga ng Roman lahat Hindi, sa mga Hudyo nung time na yun ay ang Sabbath day ay holy sa kanila. Hindi rin. Ito yung reason, yung main reason bakit. Pag Sabat, tanda natin, closed city yan. Pag closed city, ano meron? Malaking gate. Pag meron malaking gate, pag Sabat, trabaho yun kapag binuksan mo yun. Sabat, naka-close yun. Nakasarado. So, walang lalabas. Kasi bawal ang trading. Bakit ba naka-open ang gate ng isang malaking city? Kasi papasok at lalabas yung mga nagtitrade Kumbaga, mayroong umiikot, nagpupunta ng market. So, busy ang Jerusalem pag regular day. Pero pag Sabat, kino-close nila yung gate para walang gagawa ng pagtatrabaho. So, close ang gate pag Sabat. So, bakit pinag-pray? Pag-pray mo na wag mangyayari ng Sabat. Kasi hindi kayo makakalabas. Gaano ba kalaki ang gate ng Jerusalem? Ng Israel, ng Jerusalem, city of ng Jerusalem. Malaki. Malaki yung gate niyan. Super laki. So, di mo kaya itulak yun pag sarado. Di ba? Sarado. Yan yung reason kung bakit pinag-pray na ipag-pray nyo, wag mangyayari ng Sabat kasi hindi nyo mabubuksan yan. Trap kayo sa loob. No? Ang mga Roman, kaya nilang buksan yan. Gumagamit sila ng mga
trebuchet, di ba? Yung mga catapult, yung mga ginagamit nila eh. Pawasakin nila yan eh. Yun nga lang, yung front door, hindi ka talaga makakadaan doon kasi andun ang Roman Empire eh. Di ba? Meron pa may mga maliliit na door pa yun sila eh, bukod sa mga, pero yun, hindi ka makakalabas. Kailangan mo ng assistance from nung nagbabantay ng gate ng Jerusalem. So, yun yung isang reason kung bakit. No? Sabi sa kanila ng Panginoon, ipanalangin nyo hindi mangyari ng Sabat at hindi siya nangyari ng Sabat. No? 21, for then there will be a great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. May promise yung Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Hindi yan magtatagal. Mabilis lang mangyayari yan. Yung alin yung tinutukoy niya? Yung destruction ng Jerusalem. Sabi niya, kapag ito'y nagtagal, walang makakaligtas. Pero sabi niya, pinaiksi ito para kanino? Para sa mga Kristiyano. But for the elect, yun yung binanggit niya, oh. For the sake of the elect. Sino ba itong elect? Followers ni Christ. The Christians. Nung mangyari ito. Yan. Ay para sa mga Kristiyano. Kasi 33 AD, kung titinan mo, the death of Christ, and then nag-preach si Peter sa Acts 2, makikita mo anong nangyari doon. Nagkaroon ng conversion, ng baptism. So, malayo yung gap niya from the 70 AD na nangyari ng destruction of Jerusalem. So, ibig sabihin, talagang Kristiyano na yung tawag that time sa kanila nung nagkaroon ng destruction of Jerusalem. No? Yan. Kaya elect, yung binabanggit dito. No? Kaya ito, pinaiksi, yung mangyari ito ay para sa mga elect, sa mga Christians. No? Yan. And then verse 23, no? At the time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. Ang tendency, kapag nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon din ng confusion. Tama? Ano ang hinahangad ng tao kapag nagkaroon sila ng paghihirap? Gusto nila ng assurance at comfort. Spiritually. Kaya mga tao, kapag nagkakaroon ng mga pagdurusa, lalo na yung mga malalaking bagyo, sino tinatawag nila? Diyos. Lubog ang bahay nila? Diyos. Tama? Ganun ang tao eh. Ang mindsetting ng tao, kapag meron silang malaking dinadanas, doon nila tinatawag yung Panginoon. So, ano mangyayari sa mga tao kapag merong nagpakilala na siya yung Messiah? Maniniwala. Tama? Kasi nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng gusto na makahanap ng assurance, ng peace. Kaya, kung sino magsalita sa kanila during ng kanilang pagdurusa, paghihirap, paniniwalaan nila. No? Kaya sabi diyan, sabi niya, if those days at that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, there he is, do not believe it. Kasi maraming magugoyo, maraming maloloko. Kasi nga, nagdanas sila ng paghihirap doon sa destruction of Jerusalem eh. No? Tapos may magpapakilala na ako ang Messiah, akong pinadala ng Diyos. Eh kasi kahit nung namatay si Christ, ang thinking ng tao, ng thinking ng mga Hudyo, hindi pa dumating yung Messiah eh. Kasi nga nineglect nila si Apagka hindi nila tinanggap si Jesus as yung Messiah eh. Ano? Kasi ang Messiah sa kanila ay yung magliligtas sa kanila from the Roman Empire. Yun yung tingin nila eh. And will establish a physical kingdom. Literal yung kanilang pagkaka-interpret ng prophecy eh. Kaya until now, naghihintay pa sila sa Messiah. No? So ito, yung sinasabi dito, pag nangyari ito, huwag kayong maniwala kung sino mag-proclaim na siya yung Messiah. No? For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive. If possible, even the elect. Yan sabi niya. No? Kahit na itong mga false messiah na ito, itong mga false prophet na ito, mag-perform ng great sign, huwag kayong maniwala. Pero merong mga maniniwala na kahit mga miyembro ng Panginoon, mga Kristiyano, maniniwala, madideceive sila. Sabi niya, possible pati yung mga elect magugoyo, maloloko. Tayo nga sa panahon natin, di ba, ang dami naloloko pag nagpakilala. Yung Messiah nga nila na nakakulong na eh.
Di ba? Pero magdadasal ni Kristo. Ba't hindi siya makaalis mag-isa? Siya yung Messiah, di ba? Kanta lang siya, payanigin niya, mag-open yung door para makalabas siya. Pero hindi siya makalabas, nasa kulungan pa rin siya. So hindi siya yung Messiah. Son of God no? Dito sa buko. Messiah. Verse 26, if anyone tells you that he is out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner rooms, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever there is a carcass, there's the vultures will gather. Pag merong patay, ano naman talaga? Nandiyan naman yung mga uwak, di ba? Yung mga vultures kumakain ng mga meat ng tao. Yan, mga corpse. Yan. So, magkakaroon ng immediately distress daw after daw ng those days. Ito na. The sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the skies, and the heavenly bodies will be shaken. Ay naku, ito na pala yung sign. Pag narinig natin na yung sun ay nagdarken, nagkaroon ng eclipse, no? Tapos yung moon niya, no, hindi nagbigay ng light, niliteral nila ito. Kapag nangyari daw ito, parating na yung Panginoon. Hindi. Sun represent rulers. Even kahit sa Egypt, sa mga sinaunang mga tao, old peoples, ancient times, pag sun, in-incorporate nila sa Diyos, di ba? Diyos. So, the sun means the rulers. Ibig sabihin, mawawalan ng namumuno. No? The rulers will be darkened, mawawalan ng rulers, and the moon will not give in its lights. Marireset yung mga event na nangyari. Yung destruction of Jerusalem, nawalan ng rulers ang Jerusalem. 'Di ba? Kasi merong namumuno diyan. Kasi nga nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng war. Yan. The stars will fall from the skies and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of a man in heaven. Anong mangyayari? Ito, titingnan natin ang ganito tong context na to. Yung text na ito. Anong mangyayari pag naghiwa-hiwalay kayo dahil sinakop ang Jerusalem? Pupunta kayo sa iba't ibang lugar, anong gagawin nyo? Hahanapin nyo yung kapwa nyo, di ba? Na mga Kristiyano. Mag-gather kayo. No? Magsasama-sama kayo. No? Yan. Magsasama-sama kayo hanggang sa magbuo ng mga congregations. Yan. So, ang sign daw dito, yung mga napaalis sa Jerusalem na mga members, na mga Kristiyano, magsasama-sama ulit sila. Kasi ano ba tong church? Bride, sino ang bride? 'Di ba church? Ang groom sino? Si Christ. No? So mag-gather ulit sila, magsasama-sama ulit sila. At namuo yung mga congregation sa iba't ibang lugar, nag-scatter dahil sa destruction of Jerusalem. Kasi nag-ipon sila doon sa Jerusalem Nandun sila lahat, no? Dahil doon sa destruction of Jerusalem, mas nagwatak-watak sila. Yan. Na ibig sabihin nag-scattered pa sila. Then will appear the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of the heaven with power and great glory. Sabi doon, pag magsama-sama yung mga magkakapatid sa pananampalataya, anong mangyari after ng naranasan yung paghihirap? Anong gagawin nyo? Siyempre, matutuwa kayo. Magse-celebrate kayo, enjoy nyo na, uy, nagkita-kita tayo, nagsama-sama ulit tayo. Mukhang 6 minutes mga kapatid. Mukhang na tayo, extension tayo. Sige, okay lang. Yes, sir. Yan. And sabi doon, and he will send his angels with a loud trumpet call, and then they will gather his elect from the four winds, from one of the heavens to the other. So, lahat ng mga, mananampalataya, magsasama-sama. Yan. Some scholars, kinoconnect ito sa second coming. Pero mag-stick nga tayo sa no signs para hindi tayo mag-contradict sa verse 35. No? Kasi pag binasa mo yung Luke 21, wala naman talagang ginamit na signs. No? Walang signs. Affirm din si Luke doon sa statement ni Christ, there's no signs. No? So, ang tinutukoy dito ay yung pag-scattered at pag-gather ng mga mananampalataya. Yan. And, yan. Sabi doon, will gather, and they will gather the select from the four winds,
So, syempre, nagkaroon ng pagsakop, mag-scattered north, south, east, west yung mga mga elect na yan. So, mag-gather yan sila. Magsasama-sama yan sila. And then, the center of that church is Christ. No? Andun ulit yung kapayapaan dahil andun ang Panginoon. Yan. 32, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twig get tender and leaves come out, you know the summer is near. Yan. Meron silang palatandaan kasi tungkol to sa fig tree. No, kapag anong nangyari sa fig tree, kapag naging tender daw yung twigs niya at yung leaves niya na nalagas, parating na daw yung summer. Yan. Ano ba ang sinisimbolize ng summer? Dry. Aside from the dry, anong sinisimbolize ng summer? Pag dumating yung summer, anong after the rain? 'Di ba? After rain usually incorporate pag ano? Yung rain usually saan kino-connect? Paglamig. Sa ano, Pagdurusa, paghihirap, troubles, trials, 'di ba? Usually kaya nga meron tayong kasabihan na there is a sunshine after the rain. 'Di ba 'yun yung ginagamit natin? So usually it connects doon. So sa anong ibig sabihin pag merong summer? May peace na. No, nagkaroon na ng kapayapaan. No, meron ng peace ulit. Yan. Ano sabi doon? Basahin natin. Now learn this lesson from the fig tree that after when leaves come out, you know that the summer is near. Magkakaroon na ng peace, no? Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. No, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things that have happened. No. Sino yung this generation na tinutukoy niya? Balik tayo sa context. Ano yung pinag-uusapan? Destruction of Jerusalem, the temple. Sino yung mga nandun? Di ba mga Hudyo yung population nila? So, sino yung this generation na tinutukoy niya? This generation will certainly pass away until all these things have happened. Yung generation na yon, hindi lahat mamamatay hanggat hindi nangyayari lahat yung mga pinredict ng Panginoon na mangyayari. So, ibig sabihin, pag pinredict ng Panginoon yung mangyayari na yon, doon na itong mga signs na ito, dumating na for the destructions of the Jerusalem. Yan. This generation will certainly not pass away until all these things have happened. Mangyayari muna lahat ng mga pinrapisay ng Panginoon tungkol sa destruction of Jerusalem bago yung generation na yon ay mawala. Yung generation ng mga Hudyo at generation ng mga Kristiyano. Yung mga Christians generation. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Bakit niya binanggit to? Ano yung pinag-uusapan? Destruction of the Jerusalem. Tama? At destruction of the temple. Balik tayo sa context, no? Yung mangyayari lahat doon sa time na yon, no? Mangyayari siya, no? Pero yung alin? As heaven and earth, pag sinabi kasi heaven and earth pass away, yung earth, no? Yung mundo, yung mga nandoon sa mundo, mananatili. lahat 'yon mawawala during the time of the destruction of Jerusalem. Lahat 'yon, yung mga hope, mga pag-asa ng mga tao na tong yung mga kanilang kayamanan, yung kanilang mga ari-arian, lahat ng kanilang mga pinagkakakitaan, lahat 'yon mawawala. Pero yung salita ng Diyos mananatili. Sa future. Ibig sabihin, yung prediction ng Panginoon, yung prophecy ng Panginoon, mangyayari 'yon. No, yun yung pinaka short na sinabi. Sabi nun, lahat 'to mangyayari. Ibig sabihin, yung salita ko hindi mababago. Hindi mawawala. Lahat 'to mangyayari. Yan. So, dito na sa verse 36 yung teka, may nalaktawan ba ako? Ay, wala yung 35 to, no? Ay, tama yun pala. 32, 33, yun na nga pala yun. 35, yan. Yung verse 36, yan, eto na. But about that day or hour, no one knows. Yan. Eto na yung mayroon ng but. Diba? Kung titingnan nyo, papansinin nyo, from verse 4 hanggang verse 35, continuation yung pagsasabi ng Panginoon. No? Dito sa 36, gumamit siya ng but pagpasok niya.
Ibig sabihin, this is a separate na na statement, no, itong from verse 36. But about that day or hours no one knows, no. Not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Bakit kaya hindi alam ng Panginoon? Sinabi niya sa statement niya sa verse 36, nor the Son, hindi niya daw alam kung kailan yung mangyayari. He knows everything, pero that time, nag-depend siya kung anong sasabihin ng kanyang ama. Yun lang ang kanyang i-reveal. Hindi pa siya, kumbaga, hindi siya nag-reveal as God that time, kung hindi as human, he humbled himself. Tama yun. No, kaya niya binanggit doon na nor the Son of Man, hindi niya alam kasi at that time he is in human form. Hindi siya pwedeng lumaktaw doon sa capabilities ng isang God na nakakaalam ng hinaharap. No. Kaya niyang mag-perform ng miracle na as part na to parang ibigay o isabihin sa tao na pinadala siya ng Panginoon for evidence. Pero yung to predict the future kasi kaya even in the old times yung mga prophets, yung mga prophets ginagamit sila as a direct messenger ng Diyos, no? Kapag nagbigay sila, nagpredict sila o nagbigay sila ng vision ng mangyayari, automatic alam na galing sa Diyos 'yon, no? But this time si Jesus Christ, his statement is as the Son of Man, no? Bilang isang tao, as a human. Yan. But only the Father. As it was in the days of Noah, ito na, binanggit niya. So, it will be at the coming of the Son of Man, yung pagdating ng Panginoon daw, ay katulad ng nangyari sa panahon ni Noah. At ano ba nangyari sa panahon ni Noah? Imagine nyo, may warning ang Panginoon. Di ba? Sinabi kay Noah, magtayo ka ng ark. Ilang years natapos? 100 years. 100 years, di ba? Nag-preach pa nga siya sa mga nagsabi siya doon sa mga tao so warning na magkakaroon ng great flood pero walang nakinig 100 years. And then usually sa atin pag 100 years matagal yun, hindi aabot ng natin, age natin. Pero at that time kasi umaabot sa age nila No. Yung taon nila mahahaba, umaabot ng 500 no, 600, 900, yung mga edad nila no. Kaya parang yung 100 parang lang parang 1/4 lang ng edad lang nila. 1/4 lang ng edad nila. Mahaba pa yung buhay ng mga tao before the flood 120 years. 120 years, no? Oo. Mahaba yung buhay ng tao before the flood. After the flood, umiksa yung buhay ng tao After the flood. Kasi after the flood, pinapakain na sila ng meat kumakain na sila ng meat. Pero before the flood, talagang puro vegetables sila fruits. Kaya ang haba ng buhay, no? Kaya yung mga matatanda, mahaba yung buhay mo nasa probinsya. So yan, no? It will be coming at the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. So sa atin, alam natin, no, sa panahon natin, pag ang sign pag naghihanap tayo o naghihintay tayo ng sign sa pagdating ng Panginoon Diyos, walang sign sa second coming, no? No signs. Parang katulad sa panahon ni Noah, biglang nangyari. Nagkaroon ng malakas na ulan, kala nila normal na ulan, pero inabot ng ilang days yung ulan. No, lahat ng butas sa earth ay lumabas na talaga yung mga tubig, no? So yan. And verse 39, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Yan. 2 women will be grinding with a handle mill, one will be taken, the other left. No. So ito yung isa may mamamatay, wala. So merong matitira, no. 39, they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. So sa pagdating ng Panginoon Diyos, yung isa kukunin, yung isa matitira. Kasi ganoon naman yung pagdating sa judgment date, sa second coming ng Panginoon ise-separate yung masama at saka mabuti. Sino yung unang asikasuhin ng Panginoon?
yung mga namatay na mabubuti. Tapos yung mga buhay na mabubuti. Yan. Tapos may iwan yung mga masasama. Oh, yan, 'di ba? Sila yung paparusahan, sila yung i-judge. Yan. So 42, therefore keep watch because you do not know what day your Lord will come. So kaya warning ito, sabi doon, hindi nyo alam kung kailan darating yung Panginoon. No one knows kung kailan darating yung Panginoon. Kaya sabi doon, dapat every day, every time, sinusulit natin yung panahon ng pagkakataon to be obedient sa Panginoong Diyos. No? Let's use most of our time for God, for the maturity of our faith, para pag biglang dumating yung Panginoon, hindi ka masyashock, ay, second coming na pala. No? Kasi sabi dito, walang signs kung kailan darating ang Panginoon. Walang sa mga sa mga sa mga 'di ba yung mga president, 'di ba? Kapag pumupunta sa ibang bansa, merong munang mga entourage, no? Yung mga signs na parating na yung president. No, sa Panginoong Diyos walang signs. Yan. Verse 45. Verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? No? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. And sabi niya, truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. So, kaya ginamit niya yung explanation ng master and servant. Na kapag yung master umalis, anong ginagawa ng servant? No? Kailangan yung servant nagtatrabaho pa rin kahit wala yung master. Dahil di niya alam, pag biglang dumating yung master, na hindi siya nagtatrabaho, na mapaparusahan siya. So, yan. And then verse 51, verse 50, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. No, he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. So tinutukoy niya na yung master and servant between God and us Christians. Na kapag hindi tayo nagtatrabaho sa Panginoong Diyos, hindi natin ginagawa o naglilingkod sa Panginoon, pag dumating siya, ang papuntahan natin ayun, verse 51. No? Sa lugar na kung saan merong weeping and gnashing of teeth. Pag may warning kasi, usually magre-ready ka maghahanda ka 'Di ba? Yun usually pag may warning Pag may entourage ng president, syempre magpo-poise ka, no? Ihanda mo 'yung sarili mo. Pero ang Panginoon Diyos, darating ng no signs. So, ibig sabihin, we have to be prepared. Anytime, every time, prepared tayo. Kasi baka mamaya pagtulog natin ngayon, bukas biglang dumating ang Panginoon. Kasi sabi niya, hindi ito yung time na darating ang Panginoon na walang nag-expect. Sabi ng iba, iniisip-isip lang as thinking lang. Baka Sunday yan kasi resurrection ni Christ Sunday, ang gathering Sunday. Sabi naman ng iba, ay nako hindi kasi sabi diyan, it expects expect mo nang hindi yun yung darating siya. So, sabi nila, ay baka hindi Sunday. So, well, it's not in our place to predict the date, the time, na kasi out of our out of our thoughts na yun Yung thoughts ng Panginoon is higher than our thoughts, di ba? Sabi sa Isaiah. So kaya kailangan tayo ay always be ready. So tanda natin from verse 4 to verse 35, it talks all about those signs from the destruction of the temple and the destruction of Jerusalem. At verse 36 onwards, it talks about the second coming of Christ. Kaya pag merong nagsabi sa atin na malapit na dahil nakikita nila, it's dangerous. You have to tell them and educate them. Wag na rin tayo mag-isip na baka yan na yung time. Baka mamaya minsan ang masaklap yung mga Kristiyano mismo na nadadala na rin May mga Kristiyano na rin na masasabi ay nako ito na nangyayari na baka papalapit na yung Panginoon. Sabihin bro, sabi ng Bible ito sun, moon, tapos gera. Sige, puntahan nyo yung context. Ano ba pinag-uusapan nila?
So it's very important to look at the context of the Pero, Bible. walang katanungan dito eh. Kumbaga, dalawang katanungan. Kung yung fall of destruction of the temple at saka yung not second coming of Jesus Christ and the end of the world. Ano ang tanong niya? Tanong dito sa verse 3 to Verse 3. tanong ng kanyang Teka, nag-ano? Ay. Oops. Ay, teka. Nag-stop siya. Ano? Ah, ayun. Kasi yung question nila ay nagmula doon sa statement ni Christ eh. Yung pinag-uusapan nila is yung destruction of the temple. Kaya doon nag-generate yung kanilang question. Pero may kasunod na silang tanong, kailan ito mangyayari? Pagkatapos ng kasunod na tanong nila, ano po ang magiging palatandaan ng inyong walang pagparito at katapusan ng mundo? Kaya nga doon sa verse 36, sinagot niya na there will be no signs. Yung unang niyang sinagot ay kailan mangyayari yung destruction ng Jerusalem. And then verse 36 onward, sinagot niya na there will be no signs. Yan. Kaya kasi ang tanong nila, what will be the sign of your coming? Yung second na question. Sabi niya, kailan mangyayari ito? Yan yung sinagot ng Panginoon dun sa destruction of Jerusalem. And then yung second na question nila, what will be the sign? And that is the answer nung verse 36 onwards. Na there will be no signs. Walang senyales kung kailan. Para sa akin, kahit may sign, hindi mo alam yung buhay mo. Ang pinaka-importante yung buhay mo eh. Malay mo, mamaya, mamatay ka na. 1 minute. Yes. After. So, hindi mo na yung makikita yung mga signs na yun. At saka, ang isang tanong dyan, ano ang magbe-benefit sa'yo pag nalaman mo yung sign? Anong benefit sa'yo? Nalaman mo nga yung sign, tapos dumating yung Panginoon, hindi ka naman saved. Eh di ganun din, impyerno ka pa rin. Kaya kasi teka, gagawin ko muna to. Kahit palumindol, may hindi na siya for salvation eh. Hindi mo yung sinunod. Yung in-after, yung mga signs na yung kailan siya babalik, hindi ka na makabot doon. Mas inintindi mo pa yung sign kaysa dun sa kaligtasan mo. Eh di wala rin. O kung makaabot ka man doon, hindi mo naman ginawa yung yung way to salvation, di wala rin. Oo. So, yun po mga kapatid, medyo napahaba tayo. Napahaba. Si Bro Ron, kanina pa tingnan-tingin sa relo niya. Okay, sige po. Yun lamang po. Pag may mga question pa kayo, may na lang natin continue sa natin. Sa lunch fellowship. At saka magpo-podcast pa tayo ngayon. Yun lamang po mga kapatid. Magandang umaga sa lahat. Maraming po salamat, Brother Jer, sa pagbahagi ng Bible study. Ganyan talaga pagka napapasarap tayo mga kapatid dahil maganda naman talagang pag-aaral, ano po. And ganoon pa man, yun nga po sabi ng unang Pedro, 1:24 to 25, ang damo, nalalanta, ang bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng Panginoon mananatili magpakailanman sa atin. So, yun yung pangawakan natin and maging ready ang bawat isa mga kapatid. So, muli po, maraming po salamat sa pag-lead. Sige po mga kapatid, jump na po tayo sa sa message. Ay, may USB ka ba bro? Oh my gosh! Bro, this word will not pass away. Zip your mouth like this. Take that one. Zip your mouth. Six. 1 Corinthians 6. Hindi. Alin? Yung lagi lumalabas din. Attitude. Ano man. Tatlo. Ano mo dito? Hirap eh. Date? Date na lang. May date.
Yup. Yan. Naka-live din to po. Oh bro. Naka. Good morning po mga kapatid, and thank you po ulit sa opportunity na binigay sa akin ng Diyos na makapag-share ng message po. Napakaganda nung ating Bible study kanina. And na-remind tayo na talagang kung magbabasa tayo dapat by context, and talagang dapat maintindihan natin kasi mamimislead talaga kasi tayo. And mostly, na-highlight lang natin yung anong gusto natin na verse. Nakakaano nga yun. Ang tawag doon? Confused, saka mamimislead nga. And thank you, Brother JR, sa magandang ano. In relation sa sa Bible study natin, which is, ano naman kasi in relation, distraction yun, di ba? Mga distraction with Jerusalem, famine, lahat ng paghihirap yung pinaalala ng Diyos. And now, kasi we are experiencing some struggles, and yung paghihirap di naman mawawala sa atin. And in preparation doon sa ating buhay, tanggapin natin na meron talagang paghihirap. Kasi hindi naman talaga madali ang buhay. Kung inisip natin yung easy lang, mahirapan tayo. Hindi naman tinuturuan din tayo ng Diyos na magpakatatag at para ma-withstand yung anong struggle. Before tayo lumaki, may pamamaraan ng parents natin eh. Alam na si sister, alam niya yan. Si sister, ako, na-experience ko as a parent din. Paano ko i-apply sa mga sa mga anak ko. Kung alam natin yung word yung top love, last time na nabanggit natin yung top love eh. Kung negative ba siya o positive ba siya sa pag-iisip, pero the word top is pumapasok sa atin, sa isip natin is, ay, mahirap yan. Negative yan. Negative ay daw, pag sinabi mong top love, unang word pa lang na ano. Pero, ano bang sinasabi ng Bible dito sa yung katuruan na binibigay niyan? Kasi sa atin nga, struggle, parang ganoon na rin yun eh. Paghihirap mo eh. Kasi doon ka matitibay, titibay. Hindi yung easy lang, lahat binibigay na lang sa'yo. Aralin muna natin yung definition and comparison no yung opposite ng top love. Top love is the act of treating a person sternly or harshly with the intent to help them in the long run. Pang matagalan. People exhibit and act upon top love when attempting to address someone else undesirable behavior. Paano ba yun? Paano ba i-correct kung dapat i-correct? Gagamitan mo ng sa mga bata. Paano? Gagamitan mo ng strategy. And one thing, sa mga parent, kasi, sabi nila, ito, saludo ako sa mga naiiwan sa bahay. Saludo talaga ako. Saludo rin ako sa mga nagtatrabaho pag uwi may ginagawa pa rin Saludo rin tayo dyan. Mahirap maging magulang. Kala nila madali. Kasi pagpapalaki lang ng anak. Diba bro? Mga talaga challenging. And in a long run, paano mo siya matuturuan? And minsan, makaka-experience ka ng inis. Yung talagang patience mo, talaga. Pero saludo tayo sa mga magulang na ginagawa lahat ng paraan para lang sa kanilang mga anak. Sabi nga ng mga natin na ang aim natin bilang isang magulang ay maka-create ng best version of you or bigay ng makapagdagdag sa lipunan na mabubuti. Hindi makaproduce na mabubuti. Huwag na natin dagdagan yung problema ng mundo. Sa mga anak pa lang natin, which is kontrolado natin, bigay na natin. Kasi ang dami natin reklamo sa mundo, alam na natin yon. I-add natin yung anak natin sa mga katulong sa mundo na maging maayos, lalong-lalo na
sa mga salita ng Diyos, i-introduce natin siya. Kasi yung moral natin, bumababa, ang intellectual natin tumataas, naging arrogant tayo. Ngayon may napapansin natin, kaya tayo ay bilang parents, talaga nating gawin natin yun. And thankful and admire parents na ganyan ang ginagawa. Cuddling love, yun yung talagang, oy, wag, ito may narinig akong magulang na, hindi ko nga pinapahadapo sa langaw yan sa lamok. Pero padadapuhin ko lang yan. Pero yung mga ganun, di ba, mas matindi. Nag-araw, padadapuhin ko ng yan. Ng kung ano. Basta yung, ayaw mong masaktan yung anak mo. Cuddling love or overprotective caregiving can be manifestation of love, which is true naman. Kasi sobrang mahal mo siya. Kailangan mo siyang protektahan o ano. But it can also be detrimental to a partner's or yung anak mo development and the relationship health. While it might seem loving to shield a partner's or children from all changes and responsibilities, it can hinder their personal growth, independence, and ability to cope with life's inevitable difficulties. Di ba? Medyo medyo nakakatakot nga. One thing nakita ko sa Animal Kingdom, Animal Kingdom naman tayo, kasi ang dami natin natutunan diyan eh. Ang galing talaga ni Lord magbigay sa atin ng mga realization ng buhay dapat nating Kanina lang yung realization ng Matthew chapter 24 verse 1 to 35. Ano yun eh? It's a lesson for us na maging ready talaga. Nangyari yun, oo. Pero lesson pa rin sa atin yun na maghanda tayo. Kasi yung 36 to 51, tama? Yun na yung parating. Kailangan tayo maghanda lagi. Hindi yung papetex-petex lang tayo dito. Kaya, yung sa Animal Kingdom, nakita natin ng isang ibon, agila. Pag medyo nakakakampay-kampay na sila, bahala ka na sa buhay mo. Manghuli ka na ng kaya mong hulihin. Paano kung lagi siyang sinusubuan ng kanyang nanay at tatay? Makakakain ba siya? Hindi. Animal Kingdom yan Paano sa tao? Kailangan natin maging tawag dito, maging hindi naman marahas sa ating anak, pero turuan natin paunti-unti. Disiplina. Anak, ayan natin, control natin yun. Kasi pag yan, maganda ang ikakabuti nila yun. Kahit ang Diyos pinigay tayo ng how to discipline ourselves and dahil sa salita ng Diyos. Sabi ko kay Brother Jacob, magra-rap na lang ako. Tatapos na. Top love. Focus on magra-rap na. Focus on encouraging growth and responsibility by allowing individuals to face the consequences of their action. Anong nangyayari sa mga hindi nakakaranas ng paghihirap or nagiging entitled? Marami tayong nag-entitlement, sobra. Kasi di ako nakaranas nito eh. Kailangan ang mundo ang sumunod sa iyo. Hindi yung ikaw ang susunod sa law, sa salita ng Diyos. Hindi. Kayo dapat sumunod sa akin. Ito interpretation ko sa salita ng Diyos. Kayo makinig sa akin. Ganun ang nangyayari. Di ba? Parang entitlement yun eh. Parang hindi ka na nakinig eh. Sa ibang taong points of view. Pero lalo sa salita ng Diyos. Di ba? Parang tumaas na yung pride mo dahil nga hindi ka naka-experience nung bata mo hanggang pag mo ng kung paano ang mararanasan mo, consequence ng mga actions mo at mga decisions mo. Yun yung tinuturo sa atin sa yung pagiging accountable and responsible sa lahat ng ginagawa mo. Sabi nila top love, pangit daw eh. Sabi nila ngayon eh.
Pero nakakatuwa lang ngayon kasi ang generation natin, generation ng mga 40 years old, tama, Zennial, di ba? Inabutan natin yung millennial, saka ano yung kasunod yun? Zennial, Generation X. Generation X kasi yan eh, saka millennial pinagsama, yung mga 40. Zennial ang tawag doon eh. Oh. Gen Z ngayon, yung Gen Z. Pero ang kagandahan minsan ng pagkaano ng mga generation, nakikita nila yung mga learnings sa both generation. Kaya nakakatuwa, hybrid na yung generation. Hindi mo na masasabi generation ngayon na lahat ay weak, lahat ay strong, hindi. Hybrid na nga eh. Nakikita nila eh, which is yung information natin napakabilis eh. Napag-aaralan na nila. Kaya marami na rin nakaka-cope up dun sa mga kakulangan ng mga dating generation. May halo kasi yung nabutan ko eh. Halo-halo. Methods: setting firm boundaries, withholding support, or creating uncomfortable situation to motivate change. Ang ginagawa eh, hindi kita tutulungan dyan. Bahala ka na anak muna dyan. Hayaan kita muna maggawin mo yan para matuto ka. Hindi yung lagi nakaalalay ka. Pero ako siyempre, nakatingin ka. Mahirap din naman. Mamaya kunyari sa paghuhugas ng pinggan, hinayaan mo siya. May kutsilyo. Ingat ka. May mga yun, nakakatakot din. Yun ay sa parenting 101 natin na alam natin ginagawa natin. Hanggang sa paglaki, kailangan mo. Yung kunyari mag-a-apply na siya, graduate na siya ng college. Di mo kailangan laging samahan kasi mawawala yung niya ba ang tawag doon? Self-esteem? Bababa yung niya, kumpiyansa. Lagi na lang siya aasa sa'yo na, samahan mo ko dito, di ko alam to. Ako nga yung unang labas ko, high school graduate ako, nag-sideline ako magpintura ng building, saka magtabas ng damo. First time ko napunta ng Cubao, nasan na ako? Tulala ako eh, kasi hindi ko alam kung saan sasakay. Pero sabi nga ng ate ko, basta may pamasahe ka, hindi ka maliligaw. Nakauwi naman ako. Kaya lang, naligaw ako, nalito ako. Kasi yung umikot na sa circle, sabi ko, ba't ganun? Dire-diretso siya, pero nakauwi ako. Yung pala umiikot siya. Para akong nakakatuwa kasi in that way, mag-isa lang kasi umuwi nun. Masarap pala mag-travel. Mag-travel lang Leo Bro Box, sarap mag-travel. May mga surprises. Yung kagandahan eh. Potential pitfalls. Ito yung medyo ma-abuse ng ma-misinterpret yung top love. Kasi it can be misapplied as abuse or harshness, and may not be effective for those with certain conditions like mayroong mga parents kasi may kala nila top love yun, kawawa naman yung bata, wala namang ginagawang masama, pinalo. Yung pala pinagtripan. Pinagtripan dahil nga nasobrahan. Yun ang hindi sinasabi ng meaning ng top love. This top love is disciplining, not tripping. Yung nagtitrip ka, iba yon. May dahilan kung bakit nagagalit ng magulang natin yung time na yon. Alam ko kasi makulit ako. Pero hindi dahil lasing ang tatay ko. Yung parang ganun. Nalasing siya dati, pero hindi niya ako nasaktan. Makulit kasi ako talaga. Dalawa daw kasi puyo ko. Yung sabi nila, dalawa eh. Buti nga natabunan na eh. Wala na akong puyo. Cuddling love. Ito yung napakasarap. Sabi ko parang nasa kama ka na lang, subuan ka na lang. Wala. Sarap ng buhay natin. Pero one thing yung mga mayayaman nakikilala ko, mga tropa ko, mayayaman na katrabaho ko dati, may-ari ng restaurant. May-ari ng restaurant ng pinagtatrabahoan ko dati. Mind you, pinagtatrabaho niya yung anak niya. Lahat ng ginagawa namin, ginagawa niya. And Ramon ang kilala natin, nakita ko kung paano yung in-interview siya. Hindi niya pinaparana sa anak niya yung mga ginawaan yun. Lalaki daw ulo nila. Kasi ginawa nila magsaka, maglungkay ng lupa, pinapagawa niya yun. Hindi nga natin kilala kung sino anak niya eh.
Kasi ayaw niya ma-involve sa public. Yan yung humility. Sobrang yaman na yun. Nasabi ko, nahiya naman ako. Ako, pusa ko ng pusa. pero sila, ang yaman-yaman na. Pero pinaranas nila sa anak nila yung mga bagay na dapat nilang matutunan para eventually makayanan nila. Ito yung focus, avoiding conflict ng cuddling love. Conflict, prioritizing comfort, and shielding individuals from negative consequences. Parang minapulit yung anak nila, parang, ito na lang tignan mo, puro magaganda. And the world is not sunshine and rainbow, sabi nga ni Rocky Balboa sa anak niya. Di ba, ang ganda ng ano nun, yung, sayang, di ko na lagay sa video kasi binidyo ko yun, screen record ko yun. Napakagandang message ni Rocky Balboa dun sa anak niya na, they're all ganun eh, kasi salita ni Sylvester Stallone, ganun eh. It's not rainbow and sunshine. You gonna take the hit and take yung responsibility and action and not giving up. Yun yung real life is. Lumalaban ka. Hindi yung isang problema lang, iyak ka na. Ayaw mo nang lumaban, dapa ka na. Methods. Overprotecting, indulging, excessive reassurance, and minimizing the impact of actions. Yung mga masyadong protective dun sa anak niya na talagang it's a danger kasi. Hindi natin kailangan gawin na sobra na maging overprotective. Ako, nasasaktan ako pag yung anak ko yung parang nasasaktan din. Pero yung pala matutunan na natin na tiisin yung mga sakit na nararamdaman nila lalo sa school. Lalo pag iniwan mo na sa school yan, naku, nakakapraning minsan. Sana wala mambuli sa kanya. Yung mga ganun. Pero hayaan mo, matututo siya. Eventually, pag umuwi ang anak ko, sabi ko nakakatuwa na, ang daming natutunan. Yung kaya niya na yung ganito, nagsusulat na siya. That's the consequence na hayaan mo siya na paminsan-minsan lumayo sa paningin mo. Ando naman yung teacher, mabait naman din. Magaling. Potential pitfalls ng cuddling love can hinder personal growth, create dependency, and it fail to address underlying issue. Kasi nga, nabubulagan ka sa mundo at ang mundo ay puro rainbows. Magaganda, masasarap. Which is, yan naman ang hindi tinuro ng natin. Alam natin sa Biblia na maraming struggles and problema. Mga character, Bible character na nagdusa bago nakamit ang kanilang, di ba, yung recover na salvation. Katulad ng marami. Job, Joseph, Daniel, lahat yan nagdanas eh. Best example is Jesus Christ. Wala nang best dun eh. Siya na talaga eh, Jesus Christ eh. Kasi Jesus Christ nag-struggle ng hindi niya naman kasalanan. Pero he must face kasi nga yun yung kanyang fulfillment ng prophecy at ng will ng ni Father ng Ama. Wala siyang choice doon. Top love yun ha. Example ng top love yun. Sabi nga niya sa Gethsemane, pwede mo ba alisin sa akin to? Di ba? Nakiusap pa siya. Pero, tinanggap niya yun dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero tayo pa easy-easy lang. Tulog. Wala na. Which is danger sa atin. Lalo sa atin mga Kristiyano. Pero, natutuwa ako sa mga kapatid natin na ang sisipag. Talaga na, nasaludo ko sa mga masisipag nating kapatid. Marami namang masisipag sa ating kapatid na ginagawa ang lahat. Doon naman sa mga nasa corporate na nagtatrabaho, meron tayong malaki ang ating market. Totoo. Malaki ang market natin sa corporate, sa secular trabaho natin. Alam niyo bakit? Doon maraming opportunity. Dito, nabaptize na sa loob eh.
papatibayin lang natin ang salita ng Diyos, tuloy-tuloy. Paano yung mga nasa outside? Andun yung maraming opportunities. Hindi naman natin sinasabi na makikiayon tayo sa kanila, kundi pakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. And good news, sana matuloy. Kahapon habang nagro-rowing kami, meron akong kasamaan sa rowing, kanina lang nag-chat na possible na magpabaptize siya. Pero sana mapakinggan muna niya lahat. Sabi ko nga, ini-invite ko siya. Dapat nga makakapunta siya ngayon, pero sana Lord's willing. Hindi naman sa effort natin to, kundi ang Diyos ang gumagalaw dito, hindi naman, kasi lumapit siya sa akin, nakikinig na lang na siya eh. Kaya hindi naman, nag-share lang tayo ng mga testimony, and nakita niya yung light from darkness. Kaya sana, pagpatuloy natin yung trabaho natin sa secular, makakahagila pa tayo ng mga maraming opportunity talaga sa labas. Keep on lang. Kung hindi man, at least you try your best na iano sa kanya yung salita ng Diyos. Dito tayo magpapatibay tayo sa loob. Yun po mga kapatid. And sana, Lord's willing, we hope and pray na pagpatuloy yung kanyang eagerness sa pagsik sa salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Examples of actions that are opposite of top love, cuddling, constantly shielding someone from difficult situation and responsibilities. Pampering, ano ko lang ito, babasahin kasi na-explain na natin ito kanina. Pampering, indulging someone's every desires and demand without requiring effort or accountability. So that's a danger, di ba? Sobrang pamper mo. Overprotecting, intervening in every problem. Ako na dyan. Preventing someone from learning from their mistake. O meron dito, mind you, sa mga corporate, sa offices. Alam ko si Brother Rons, lahat tayo nag-experience natin yung mga sa corporate na trabaho natin. Sa trabaho natin, na may someone na tulungan mo naman ako dito sa trabaho ko. Pero, ang nangyayari, ikaw na gumawa ng trabaho niya. Which is, hindi na siya natuto. Asa dati, alam naman natin na naka-experience na tayo magturo ng mga katrabaho natin na bago. May times na inaalaw natin sila na sila ang matuto sa sarili nila. Kasi ako na dyan. Huwag ganun. Huwag na ganun ang pagtuturo sa anak natin o sa mga katrabaho natin. Excessive leniency, kampante ka na, allowing negative behaviors to continue without consequence. Wala. Iisip na lang, wala namang, okay lang yan. Walang consequence. Wala eh. Ganun na ang buhay niya. Magaan na eh. Indifference, apathy or lack of concern, which also the opposite of love in general. Wala ka ng concern. Ibig sabihin, ang concern mismo nun, yung matuto siya. Dapat yun ang nasa isip natin. Hindi yung andun lang siya. In essence, top love is about pushing someone to grow, while its opposite focuses on keeping them comfortable and sheltered, potentially hindering their development according to some parent and therapy resources. Ito naman, may narinig ako kasabihan na sinasabi, ease or easy way of living is a threat in your success. Threat talaga. Is a threat in your success. Napipigil kasi yung dahil sa ka na eh, komportable ka na eh. Comfort. Dapat malis ka dun sa comfort zone mo. Hindi na indirectly it will kill you yung comfort mo. Kailangan mong lumabas doon. Ayun. Sino nakakaalala nito? Ako, wala sa dagat eh, pero nasa bahay. Sarap naman ang paano. Ayan, naranasan ko rin yan. Sa asin.
Ayan yung mga kinds of materials ng nanay ko, tatay ko. Ayan, yung hanger, ginagamit namin ngayon sa anak ko eh. Parang papakita mo lang, pero hindi mo na ihahampas. Ang kulit. Naalala ko, nostalgic sa akin yan yung mga yan. Ayan, sa school namin. Naranasan ko yan. Pinapakita ko lang natin. Ito naman is way of living namin para maging active. Socially, physically. Yan, yung mga nostalgic. Ito, sarap na yung mga yan, yung gulong. Tungtuwa ako dyan sa gulong na yan Pag malaki doon ka sa loob Yan, itong preso. Ito yung saging yan saging, baril-barilan. Nostalgic yan sa akin. Talagang natutuwa ako yung meron may ilan pa gumagawa niyan, lalo sa probinsya. Marami pa. Mablay. Pinakita ko lang yan, lang yan, icebreaker. Ang saya ng ng ganito. Kasi yun yan, so sabi nga ng mga ibang therapist talaga, kailangan talagang i-socialize mo yung tao. Tao hindi na yung natin, lahat tayo. Social people tayo Hindi tayo isolated No man is a island. Kailangan natin ng bawat isa. Hindi talaga tayo mabuhay na tayo lang. Eventually, makakailanganin natin ng iba, lalong-lalo na ang Diyos. Kailangan natin siya. Huwag natin ikulong yung sarili natin na tayo lang. Discipline and love. In Hebrew chapter 12, yung mga Bible verse dito, na lang natin para hindi na natin binuod ko naman In Hebrew chapter 12 verse 11 states, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." This verse connects discipline with love, emphasizing that while it may be difficult, it ultimately leads to positive outcome. In Hebrew chapter 12 verse 11. Totoo naman. Yung pinako si Jesus sa krus, anong outcome? Salvation natin. Ang hirap kasi, ang hirap nga pinagdarasan niya kaysa sa atin tayo buti ka may grace binigay sa atin. Tayo anong gagawin na lang natin? yun ba? Hindi naman sinusumbat yan, pero dapat yung pag-ibig natin sa Diyos mas pasasalamat natin sa Kanya. Correction and repentance. The concept of tough love also involves confronting someone's wrongdoing and encouraging repentance and change. Yung last time in 1 Corinthians chapter 6 natin, within the church yon, yung i-correct mo yung kapatid mo. And yun yung yun yung courage natin. Paano natin sasabihin o paano i-correct yung mga bagay na dapat i-correct sa mga tao, lalo na sa mga anak natin. In Matthew chapter 18 verse 15 to 17 outlines a process of addressing sin within the church. May parang 1 Corinthians chapter 6, starting with private confrontation and escalating if needed. Meron tayong discernment ng ganun. And adapt natin sa kasi yesterday or isang araw, pinakinggan ko yung juvenile, yung law, like bababa yung yung age from 10 do sa criminal. Si Robin Padilla ang hati ang diyan mga tao, pero totoo naman may nakakagawa ng ganung age ng masama, krimen, heinous crime. Pero we will leave it to their decision na lang. And tayo ay kasi mahirap. Pero 'di ba, bata kasi nakakaawa. Nakakaawa, bigyan mo ng chance magbago lahat. Lahat naman tayo may chance magbago Mahirap naman na ipuputulin mo na 'yan doon. Kasi malay mo nga na-possess siya na. Andiyan si Taning paligid-ligid Paano yung time na yun? Yung time na yun, baka walang nag-guide sa kanya Kawawa naman. Ang nag-guide sa kanya, sindikato. Minsan kasi, kumbaga,
ginagamit yung opportunity na bata. Syndicate nga. Kasi nga alam nila yung law, napapaikot. Na hindi makukulong. Ay, sana maging maganda ang result kasi kawawa ang mga kabataan. God's example. Nababasa pa ba? The Bible often portrays God as loving father who disciplines his children to guide them towards righteousness. In Revelation chapter 3 verse 19 says, "Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent." Diba? May diin. Kailangan mo magsisi na sa lahat ng ano. Kasi mahal kita eh. Gusto ko tang umuwi sa bahay ko, sa kingdom ko. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Huwag nang makulit. Makulit. Balancing discipline with mercy. Magkaiba yun. Pwede nating i-balance. While the Bible emphasizes tough love, it also stresses the importance of mercy and forgiveness. After confronting a person's wrongdoing, if shows repentance, they should be forgiven and restored. Paano kung sarado na ang isip mo na, oo, kinorek mo siya. Kaya nga ang tawag sa prison, hindi na correctional. Kinokorek mo eh. Pero maraming nagbabago dun. Maraming nagbabago rin dun. Kaya nga, huwag nating isara ang forgiveness sa puso natin at ma-restore yung tao na naliligaw. Hindi dapat tayo maging righteous, sobrang righteous sa sarili natin, or hypocrite. Kasi hindi naman tayo banal or lahat tayo makasalanan dito. In 1 Corinthians chapter 5, it says, Paul's strong rebuke to church in Corinth for tolerating sexual immorality, demonstrating a form of tough love to address a serious sin. Serious sin kasi yan. Chapter 5 and 6, di ba? May pag-aralan natin last time in Corinthians. 2 Corinthians din. It's about marriage to, alam ko eh. Chapter 7. This passage describes Paul's initial sorrow. I know. Yung address niya sa mga tao, bakit siya sobrang higpit? Higpit kasi siya eh. Yung parang eagerness niya na may discipline yung mga Kristiyano. Tayo, yung mga tao, gamit ang salita ng Diyos. Sorrow over sending a letter that caused grief. Masasaktan ka talaga eh. But ultimately rejoicing that it led to repentance. Yun yung importante. Ma-realize natin yon. Masakit man, pero yun na ikakabubuti natin. Sabi nga ng iba, grabe naman yung mga Kristiyano. Nakakancel nga tayo eh. Kasi alam nila, masasaktan sila sa salita ng Diyos. Ang hirap no, yung iiwasan ka. Kasi nga, pero okay lang. At least nanindigan ka sa pag-ibig at salita ng Diyos. Yun nga, until the end. Dito tayo. Luke chapter 6 verse 27-49. This passage focuses on loving your enemies and doing good to those who hate you, which can be seen as tough love in the sense of extending grace and forgiveness even to those who have wronged you. According to Luke chapter 6, 27-36. Diba? Kahit yung hirap nun papatawad mo. Example, last time, lagi natin sinishare yung testimony ng isang forgiving person. Kahit hindi natin siya ka-churchmate, pero we admire those people talaga na kaya magpatawad. In spite of the wrong things na nangyari sa kanya at ginawa sa kanya. In Luke chapter 6 verse 27-36. Conclusion. In essence, biblical tough love is about using correction and discipline as tools within a framework of love and guidance to help others grow in their faith and live a more righteous life. Totoo yan. Huwag nating isipin, ang battle natin is puro negative. It's a blessing. Ang struggles natin, ang hardship natin, yung masasakit na naririnig natin sa mga kapwa natin, sa churchmate natin,
sa magulang natin, eventually makakatulong sa atin yan. Yun yung pag-ibig na gusto natin ibalik. Na sana ngayon din may na-apply pa natin sa mga sa nakakasalamuhan natin na paano natin i-correct yung mga in a nice way pa rin. Kasi yun lang naman talaga eh. Yun, with mercy and grace. Yun po mga kapatid, salamat po sa Hoy! Nako. Happy Lord's Day and God bless us all po. To God be the glory. Ito, kaliwa muna. Thank you, bro. Hi. Ayan, maraming po salamat kapatid na Vince sa pagbahagi niyo ng mensahe. Parehas po makabuluhan yung ating mga napag-aralan ngayong umaga mula dun sa ating Bible study about sa Matthew 24. And at the same time, gawin din sa ating mensahe ng Panginoon na narinig natin patungkol sa top love. Ano? So yan po, maganda mga kapatid na may apply din natin yan, hindi lang sa pamilya, gawin din sa lahat mga kapatid. Maraming salamat Brad Vince sa pag-share. Mga kapatid, dumako po tayo sa ating pong pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So sa gawain pong ito ay ating hihilingin ang ating kapatid na Rons Garbosa para po sa panalangin para sa katas ng ubas or para sa tinapay rather mga kapatid. At yun din po sa katas ng ubas ay ako naman po mga kapatid. Hilingin po natin ating kapatid na Rons. Wala tayong kapatid para sa ating mga na plan. Maraming salamat naman sa araw ni pinagkalagpit mo sa amin. Kami ko'y nagpipag-ipon sa labar ito upang makaibig yung salita. Sa pagkataon ito, mga kami kami ng basmas para sa tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus na namatay sa krus para tumbusin na ang makasalanan. Kailangan po namin naman na sa pagtigaw po namin ito, bahala na po namin ang kanyang kalaga ng kanyang kamatayan at yung muling pagkabangon. At ang mga bigay din patuwaran sa iyong mga kasalanan. Jesus name we pray. Amen. Panalangin po natin mga kapatid yung ating pagtanggap sa katas naman po ng ubas. Ama po namin Diyos na banal at dakila na nasa langit, kami po ay nagpapatuloy sa aming gawain at dinudulog po namin sa inyo ang amin pong pagpartake ng katas ng ubas sa pag-commemorate po namin sa kamatayan ni Jesucristo. Dalangin namin na ang kanya pong paghihirap ay manariwa o maalaala ng bawat isa sa amin. Pang sa gayon sa pagtanggap namin ito, malaman namin ang kahulugan kung bakit namin ito ginagawa. At gayon din, ang bawat isa sa amin ay makapagpalakasan sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagpartake namin ng katas ng ubas na nagsisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Hiling po namin na ang aming Panginoong Hesus ay patuloy na magbigay ng lakas sa amin sa pamamagitan ng aming pananalig sa Kanya at patuloy kami magkaroon ng malalim na pag-asa ng aming Panginoong Hesus ay muling babalik para sa amin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.
Halingin naman po natin si kapatid na Sean para naman po sa panalangin sa ating malayang pagbibigay. Diyan na. Pwede po. Amen. Minsan po tayo ba Diyos Ama po na nasa langit, pagpasalamat po kami sa mga aral po na natutunan po namin. Pagpasalamat din po kami sa mga biyaya po na natatanggap po namin sa pangalaman. Nawa po sa pagbibigay po namin ngayon ay kulit po namin ito na may pusong tapat at pusong masaya. Nawa po sa mga binibigay po namin ito ay makatulong po ito sa iglesia at sa mga nangangailangan po natin. Patuloy po po kami nananalangin sa inyo sa Panginoon po ni Jesus. Amen. Maraming po salamat muli sa ating lahat, mga kapatid, sa inyong pong pagdalo sa Guadalupe Congregation. At muli po, pasalamatan din natin yung mga naging tagapanguna ng ating pong pagsamba ngayong umaga sa pamamagitan nating kapatid na JR sa Bible Study about Matthew 24, and ganoon din po sa topic natin sa message na pinangunahan ng ating kapatid na Vince para po sa ating topic about top love. So, sana po ma-apply natin ang mga bagay nito at magkaroon din tayo ng realization dun sa mga napag-aralan natin. Kung ito man po alam na ng bawat isa, di maging reminder po ito para sa atin. Ilang announcement po, no? Meron pong, yun nga, yung sinabi ko last time, September 6, meron po ang mga kabataan na gathering sa MMCC, sa may Summer Avenue, nagaganapin. And, yun nga, sabi ni Brother Brian, libre niya na yung mga kabataan dito sa atin sa Guada. So, nag-propose ako ng 4. So, hopefully, makasama po sila. And ano pa ba? Meeting yata first week next month, bro, sa hindi ko alam kung sinong group eh. Pero parehas naman available. Parehas naman sila. Oh. Second week ata yun eh. Second week yung kanila dun sa dito sa mga sa sila brother ano? Sa group. Anyway. Marami kasing group. Ang kagandahan kasi doon mga kapatid, sobrang daming gawain ng mga kapatid natin. So sobrang dami, hindi naman laging lahat kayang pagsamasamahin ng isa. Kaya siguro may dalawang group. So group A and group B. So kung meron pong available sa atin, pwede po tayong sumama. Hindi ko alam kasi yung tawag dito, yung nag-invite sa akin na sila Brother Brian, next gathering sa may ano lang. Ano to? Kabila, kapatid natin, Makati. Metro South, sa may Pasay lang. Libertad lang. So, kaya nating mapuntahan. Kung walang may mga lakad yung ilan sa atin. Kung kaya ko naman po, second week daw ng September eh. So, Second Saturday. second Saturday ata. O, first week. Basta, leaders meeting bro. Oh. Tingnan natin pagka chat tayo. Kaya kung si Brother Jer available. Saan gaganapin? Sa Metro? Sa Metro South lang din. No? So, madali siyang puntahan. Hindi ka kaya, minsan kasi may iba talaga malayo. Hindi mo naman talaga din And kadalasan may mga lakad. So, yun po. Ilang announcement po. Kung meron man pa, o kung meron pa po kayong karagdagan, pwede po natin siyang erase. Or, kung wala naman, sundan lang po natin yung yung ating GC kasi may mga update dun minsan. And maganda, mabasa din natin yung mga nasisend ni Brother JR. At mapakinggan kasi maganda mga brad. Sa totoo lang, natuwa ako ang hilig ko rin mag-share kasi ng mga post before. Tapos lately tumigil ako. Tapos bumalik ako ulit dahil nakita ko yung mga sineshare ni Brother Jer, maganda. And may iba pong nare-reach out. May nakakapagtanong sa akin, Brad, ang ganda ng mga pinopost mo . Tapos yung mga dati ko nakikita hindi nagla-like ng mga post ko, nakita ko nagla-like na ngayon. Sabi ko ba, maganda. And sana po sa ganung pamamaraan, may pamahagi natin ang salita natin, Panginoon Diyos. Ministry natin. Part na ng ministry yan. May visitor pala tayo. Innovate na. Si Mama. Hindi, si Mama. Nanay ko po. Siya po si Moises Ranger sis. Siya si Mama. Hindi, okay lang yan. Pero ano po, may pupunta kasi sila eh. May pupuntahan sila mamaya, So, kaya po sila dito naka-attend. Sayang nga, wala rin yung kapatid kong isa. Actually, yung din i-announce ko mga kapatid, na i-share nyo sa mga newsfeed nyo lang. Sa mga friend nyo. Kasi,
ano to eh, ang tao ngayon mas maraming oras na ini-spend sa phone, Correct. social media. Gamitin natin yung platform. Yung pag nag-break time, ang hawak agad phone, tapos scroll. Mas So at maganda least yung dumaan emotion. sa mga feed nyo, Correct. dumaan sa feed nila, at ma-remind sila yung gospel. So kailangan natin mag-innovate mga kapatid, hindi na uso yung dodornakin natin sila sa bahay. Oh, nila. yan. Kailangan natin sumabay Hindi sa na trend. rin Sa trend. Correct. Kailangan natin sumabay. Kaya at mas maganda doon, gamitin natin yung binigay sa atin na tools ng Panginoon. Yan. O, gamitin natin sa tama. Tama yun, bro. Yun. Doon natin gamitin yung mga platform na meron tayo na marami tayong ma-reach out. Kaya yung ginagawa ni Sis Banji dati, no? Sa kahit sa Facebook, pag may mga simpleng comment lang, mga brad. Malaking bagay po yun kasi Kaya share, comment na aking masusupport ko. Minsan isi-share ko pag maganda talaga. Pero kadalasan ang sa akin kasi is story at saka ano ko, yung tama naman. talaga. Yun yung lumalabas lang din. Tama yun, sis. Maganda yun. And yun nga, yung mga nasishare din ni Brother Jer, try natin mga kapatid. Wala namang masama. Ano ba naman yung post? Si, kinikwento ko nga, yung na-convert na si Manoy. Yan. Dating, ano yun eh, puro kalokohan. Totoo. Yung- Content niya. Alam ko yung mga Sabi kalokohan. niya, ang platform ko na ito, gagamitin ko na Sa para Panginoon. Ano niya nga eh. In-anticipate niya na yung mga bashers niya. Sabi niya, expect ko na yun. Wala na ako ron. Sabi Labas nga na ako ron. Ano, tawag dito, yung... Mamaya, kwento ko na. Mamaya natin kwento. Sige, continue natin yan mga kapatid. Muli po, salamat sa pagdalo nyo at sa pakikisa sa atin pong pagsamba. Bilang awiting pagtatapos mga kapatid, kantahin natin yung Be With Me Lord. And ang ating closing prayer, hilingin po natin ang ating kapatid na Rolando Delpin. Sama na rin natin sa panalangin yung food bro. And sana makakain pa lahat kung may hindi pa makakauwi. Baka may uwi na eh, kasi siyempre may mga oras. Sige po. Kantahin po natin, Be With Me Lord mga kapatid. Lechon? Mag-share ako sa kanila. Lechon. Ay, lechon. Lecture. Lechon. Kantahin po natin. Be with me, Lord, I cannot live without thee. I dare not try to take one step alone. I cannot bear the loads of life unaided. I need thy strength to lean myself upon. Be with me, Lord, and then if dangers threaten, if storms of trial burst above my head, if flashing seas leap everywhere about me, they cannot harm or make my heart afraid. Be with me, Lord, no other gift or blessing thou couldst bestow could with this one compare. A constant sense of thy abiding presence where'er I am, to feel that thou art near. Last. Be with me, Lord, when loneliness o'ertakes me, when I must weep amid the fires of pain. And when shall come the hour of my departure for worlds unknown, O Lord, be with me then. Let us pray. Our Heavenly Father, most merciful, very loving God, Lord, we are so grateful for this day and for this opportunity to for us that we have gathered and worship the Spirit to songs of praise and prayer to study for suffering people. We are so grateful for the presence of everyone, for the effort. Also, we are thankful for your word and thank you for the knowledge of wisdom. Their teachings will continue to guide us and help us be a kind of Christians you want us to be. And also we are thankful for the food that was prepared for us. Thank you for the brethren prepared for you. May this food will
Amen. Thank you. Kapatid. Tamahin po tayo. Siyan, palabasin mo yan. Shh! Mimo, huwag ka muna dito. Ang baho mo. Palabasin yan. Nakikipagkamay din siya. Nahiya bigla. Nabot yung kamay niya eh. Sino? Sino daw? Ano daw? Si Sean? Hindi, pinakikita niya kasi yung lakas niya.